ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang umaga sa lahat. Ako nga po pala si Dennis Ann Arbateola. Ngayong araw na to ay tatalakayin natin ang ika-4 na markahan, Module 46, tungkol sa pagharap sa mga isyong pansexualidad. Ano nga ba ang sexualidad? Ang sexualidad ang isa sa pangunahing lunsaran sa pagtamo ng pagiging ganap na tao, lalaki man o babae. Kaugnay nito ang pagkakaroon ng pag-unawa sa damdamin at atraksyon ng ibang tao. Halimbawa, si Anna ay na-inlove kay Miguel noon, pero ngayon ay may relasyon siya kay Sam, na isang non-binary. Para sa kanya, mahalaga ang koneksyon at personalidad, hindi ang kasarian. Hindi namang nasusukat sa physical at biological na aspekto ang pagkabuo ng pagkatao sapagkat may malaking tungkulin na ginagampanan ang mga magulang sa paghubog nito. Kinakailangan ang patnubay at gabay ng magulang. May 8 uri ng sexualidad. Una, pornografiya o malalaswang babasahin at palabas. Ito ang isyong dapat patutukan ng karamihan dahil nagpapadala ito ng problema sa lipunan na nagdudulot ng pang-aabuso sa nakakarami. Ang pornografiya ay ang mga pelikula o video na naglalaman ng eksenang sexual na inilalabas sa mga telebisyon o di kaya sa social media. Ikalawa, pre-marital sex. Ito ay tumutukoy sa pakikipagtalik o pagpasok sa isang gawaing sexual ng dalawang individual na hindi pa kinasal at hindi pa handa sa maaaring kahihinatnan ng mga gawaing pansexual. Ang pre-marital sex pala ay ginagawa ng dalawang tao na hindi pa legal na mag-asawa, kagaya na lang ng live-in partner, teenage relationship. Kahit hindi pa sila kasal o di kaya hindi nakakaalam ang kanilang mga magulang. Narito ang ika-3 uri ng sexualidad, ang teenage pregnancy. Tumutukoy ito sa maagang pagbubuntis ng isang babae na sa murang edad dahil sa maling pagpapasya. Ang teenage pregnancy ay isang kalagayan kung saan ang isang babaeng nasa edad na 19 pababa ay nabuntis dahil sa maagang pakikipagrelasyon. Marami talagang mga kabataan ngayon ang nabuntis dahil hindi nakikinig sa payo ng kanilang mga magulang. Ika-4, abortion, ay ang pagpapalaglag o pagtatanggal ng isang fetus mula sa uterus ng isang babae. Naghuhudyat ito ng pagtatapos ng kanyang pagbubuntis. Ang abortion pala, ito ay pangyayaring hindi sinasadya dahil sa iba't ibang dahilan, gaya ng problema sa pagbubuntis o maaring paggamit ng gamot o isang medikal na pamamaraan. Sexually transmitted diseases. Ito ay ang mga sakit na dulot ng bakterya o parasite na nakukuha mula sa mga pakikipagtalik at naipasa sa pamamagitan ng dugo, semen o anumang likido na inilabas ng individual. Transmitted diseases ay sanhi ng bakterya na Tripoma-Pilium. Ito ay may 4 na yugto: primary, secondary, latent at trinary, na nagdudulot ng sugat, pantal, na maaaring makaapekto sa utak at puso kapag hindi ito nagagamot. Orientasyong sexual. Tumutukoy ito sa nararamdaman ng isang tao na nakaranas ng malalim na pagtingin, affectional, emotional at sexual at ang malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya o kasarian higit sa isa. Narito ang 2 uri ng orientasyong sexual. Heterosexual. Ito ang mga taong nagkakanasang sexual sa membro ng kabilang kasarian.
Sa madaling salita, ang heterosexual, ito ay tumutukoy sa isang babae na naakit sa isang lalaki at ang isang lalaki na naakit sa isang babae. Pangalawa, homosexual, mga nagkakaroon ng sexual na pagnanasa sa taong nabibilang sa katulad na kasarian. Sa madaling salita, ang homosexual ang lalaki na naakit sa kapwa lalaki at ang babae naman na naakit sa kapwa babae. Bukod sa lalaki at babae, nakikilala sila dahil sa pagkakaroon ng mga bahagi ng katawan na kanilang matamo sa kanilang pagsilang. May tinatawag tayo na kasalukuyan na lesbian, gay, bisexual at transgender o mas kilala bilang LGBTQIA. Una, lesbian o tomboy. Sila ang mga ipinanganak na babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki. Mga babaeng may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae. Ang lesbian pala o tomboy ay ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon o pagkaugnay sa ibang babae o di kaya pagkahilig o pagkagusto sa ibang babae. Ikalawa, gay o bakla. Mga ipinanganak na lalaki na nagkakaramdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki. Bisexual. Mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa dalawang kasarian. Ang bisexual ay sila ang mga taong pwedeng magkagusto sa isang babae o di kaya sa isang lalaki. Pang-apat, transgender. Ito ay tumutukoy sa isang tao na maniniwala na ang kanyang pag-iisip at pangangatwiran ay hindi magkakatugma. Ang transgender ay isang tao na ipinanganak bilang lalaki o babae, ngunit nag-identify bilang pareho o pwedeng babae o lalaki, depende sa kanilang gusto. Ikalima, queer, ay tumutukoy sa taong hindi pa tiyak o hindi pa sigurado sa kanyang sexual na pagkakailanlan. Ang queer ay maaaring tumutukoy sa mga taong hindi straight, hindi tumutugma sa kasarian na ibinigay sa panahon ng kapanganakan. Ika-anim, intersex, ay ang estado na ipinanganak na may reproductive o sexual na anatomy na hindi akma sa katangiang pambabae o panlalaki. Ang mga intersex ay maaaring magkakaroon ng mga katangian tulad ng mga reproductive organ na hindi tumugma sa tradisyonal na mga kategorya ng kasarian. Ikapito, asexual. Mga taong walang nararamdaman na atraksyong sexual sa anumang kasarian. Ang mga asexual ay hindi nagkakaroon ng mga damdamin na pagkahilig o pagkagusto sa isang babae sa isang sexual na pamamaraan. Gender identity. Ang gender ay tumutukoy sa mga gawi, kilos at pag-uugali ng isang tao na naglalarawan kung ano siya, babae man o lalaki. Dahil dito, ang isang individual ay nagkakaroon ng tinatawag na role confusion o kalituhan sa kanyang tunay na pagkakilanlan. Body shaming. Ang issue ito ay talamak sa social media kung saan ay maliit, pinagtatawanan at pinapahiya ang isang tao dahil sa hubog na kanyang pangangatwiran. At dito na po nagtatapos ang ating pagtatalakay sa ika-4 na markahan, Module 46, pagharap sa isyong pansexualidad.